Bantayan mo ang iyong mga paa o ang iyong landas na lalakaran. Alamin mo ang tama at maling desisyon. Humingi ka ng divine wisdom sa Panginoon at suriin mo kung nasa tamang landas ka ba ngayon. Maraming tao ang hindi nagsusuri ng kanyang daan at kadalasan napapahamak dahil sa dulo nito ay pagkawasak. Good morning everyone, ako po muli ang inyong Ate Jen at narito na po tayo sa panghuli nating sharing sa mga dapat nating babantayan para makaiwas tayo sa magulong buhay. So ano po itong 5 na to na area ng ating buhay na dapat nating bantayan? Ito ay ang ating mga pandinig, ang ating puso, ang ating dila, ang ating mata at ang ating mga paa. Okay? So ito yung mga 5 na dapat nating binabantayan sa ating buhay nang sa ganon ay makaiwas tayo, hindi tayo mapunta dun sa magulong buhay. So ito na po, narito na tayo sa pang-5, ang guard your feet. So bago po tayo magpatuloy ay hinihingi ko po ang inyong suporta sa pamamagitan po ng pag-like and follow sa ating Facebook account, ang Jennifer Versola Bacanay, at pasubscribe na din po sa ating YouTube channel, ang Bacanay's Mini Farm. Okay? So ang goal po natin ay makapagbahagi ng mga salita ng Panginoon through social media platforms at hopefully po ay marami tayong matouch na mga buhay ng ating mga kapwa na naguguluhan at nahihirapan sa ngayon. Okay? So, hopefully po ay mapagpala kayo sa ating sharing at hindi po akong napapapurihan kundi tanging ang Panginoong nating si Jesus ang siyang napapapurihan. So, tuloy po tayo. Basahin po natin ang Kawikaan chapter 4 verses 26 to 27. Siya sa atin mong mabuti ang landas na lalakaran. Sa gayon, ang lakad mo ay laging matiwasay. Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan, humakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan. At sinasabi din po sa Mateo chapter 7 verse 13, pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan at ito ang dinaraanan ng marami. Amen. Mga kapatid, mahal na mahal po tayo ng Panginoon at hindi niya po ninanais na tayo ay mapahamak. Kaya sabi niya, siya sa atin mong mabuti ang nilalakaran kasi ang gusto ng Panginoon ay maging matiwasay ang ating buhay. Kaya kung ayaw nating ng magulong buhay, dun tayo sa landas na pinapadaanan ng Diyos sa atin. Sabi niya, huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan. Ang ibig sabihin po, diretso lang ang mata at paa natin sa direksyon papunta sa Panginoon at iiwasan natin ang kasamaan. Bakit? Kasi masasaktan lang tayo. Babalik tayo sa square one, babalik tayo sa kahihiyan, babalik tayo sa addiction, babalik tayo sa walang direksyon na buhay. At pagtanda natin, sasabihin natin, bakit ganito ang buhay ko? Wala akong nagawa para sa kaharian ng Panginoon. Wala akong investment sa langit. Ang mga anak ko, hindi din nila nakilala ang Panginoon. Ang aking asawa, ganun din. Punong-puno kami ng inggit, puot at pagsisisi. Kapatid, ito po ang plano ng dyablo sa atin. Sirain tayo at tanggalin ang kasiyahan na kaya ngayon pa lang ay bantayan po natin ang ating mga lakad. Ang itsura po ng diretsyong daang papunta sa Panginoon ay ito. Ito ang daan na pinipili ng isang tao. Tuwing pinipili ng isang tao ang Diyos ay siya ay nananatiling diretsyo sa kanyang daan. Okay? Siya ay walang hintong nagpapalago sa kanyang pagmamahal sa Diyos. Siya ay patuloy na ina-apply ang bawat sinasabi ng Panginoon at masayang binabahagi ang kanyang natutunan sa iba. Siya ay lumalakad sa Espiritu at hinahayaan itong umupo sa trono ng kanyang buhay. At ano ang dulo na nag-aantay sa diretsyong daan na ito papunta sa Diyos? Buhay na makabuluhan dito sa lupa at buhay na walang hanggan. Sabi sa mga Kawikaan chapter 12 verse 28, ang matuwid na landas ay patungo sa buhay, ngunit ang maling daan ay hahantong sa kamatayan. Kapatid, piliin po natin ang buhay at huwag ang kamatayan. Piliin po natin ang meaningful, purposeful na buhay at huwag ang chaotic o magulong buhay. Paano po natin ito gagawin? Bantayan po natin ang ating mga paa. Huwag po tayong liliko sa kaliwa o sa kanan. Iwasan po natin ang kasamaan at masusumpungan po natin ang buhay na hindi po natin pagsisisihan. Kung nadapa tayo ay bangon kaagad, lakad pa din ng pasulong papunta sa Panginoon. Huwag tayong basta malungkot na lang kapag tayo ay nadapa. Tapos hindi na tayo aalis sa likong daan. Kung hindi, talikdan po natin ang mga kasalanan, ang mga kasalanan na nagdulot sa atin ng pagkakadapa. Yan po ang inaasahan ng Panginoong Jesus na gagawin natin. Nasa Bible po ba yan? Yes. Basahin po natin ang isa sa mga warning ng Panginoong Jesus sa kanyang church. Sabi sa Pahayag chapter 2 verse 19, nalalaman ko ang mga ginagawa mo, ang iyong pag-ibig, katapatan, paglilingkod at pagtsatsaga. Nalalaman kong ang mga ginagawa mo ngayon ay higit kaysa noong una. Kapatid, walang nakakaligtas sa mata ng Panginoong Jesus. Huwag po nating
Kung tayo ay pinanghihinaan ng loob, napapagod, inuusig sa ating paglilingkod sa Diyos, magalak tayo at magpalakas muli at ituloy natin ang ating mga ginagawa. Ituloy lang natin ang ginagawa natin para sa Panginoon dahil alam po ng Panginoong Hesus lahat yung mga ginagawa natin yan at balang araw ay aanihin po natin ang kanyang reward sa atin. Mga kapatid, gumamit po tayo ng GPS para maingatan natin ang ating mga lakad. Ano ba yung GPS? I'm sure sa mga taga Manila ay common sa kanila ang word nito, ang GPS. Pero sa atin po, iba. Okay? So, first is get in His Word. G, get in His Word. Pangalawa, pray and ask God for direction. And S, stay close to Him. So, balik tayo, get in His Word. Okay lang magbasa ng mga Christian books, pero dapat kinakausap po natin ang Panginoon directly mula sa kanyang mga salita. Next, pray and ask God for direction. Hingin po natin ang direction niya sa atin araw-araw at sundin po natin ito upang hindi po tayo maligaw. And lastly, stay close to Him. Mag-enjoy tayo sa presensya niya. Involve natin siya sa mga ginagawa natin araw-araw. Sa bahay man yan, sa trabaho, sa mga nagnenegosyo, di ba? So again, GPS, get in His Word, pray and ask God for direction, and stay close to Him. Sabi po sa mga Awit chapter 32 verse 8, ang sabi ni Yahweh, aakayan kita sa daan, tuturuan kita at laging papayuhan. Kaibigan, ano ang pinapagawa sa atin ng Diyos na matagal na nating iniiwasan at ibang daan ang dinadaanan natin? Simulan po natin sumunod sa Kanya ngayon. Isuko po natin ang buhay natin sa Kanya. Ang unang hakbang na gagawin po natin ay manampalataya tayo sa Panginoong Hesus na Siya ang nagbayad ng ating mga kasalanan sa krus. At kapag ginawa po natin ito ay bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Bibigyan po niya tayo ng bagong simula at Siya mismo ang mananahan sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu na magbibigay sa atin ng kapangyarihan na magbago at sumunod sa direksyon ng Panginoon. Kung ito po ang gusto natin sa buhay natin ay ipahayag natin sa Panginoong Hesus ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng isang panalangin. Sabihin po natin sa Kanya, pwede niyo po akong sabayan, Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako ay makasalanan. Patawarin niyo po ako. Nananampalataya po ako na kayo ang nagbayad sa aking kasalanan sa krus. Ngayon nga po ay binubuksan ko na ang aking puso. Pumasok po kayo at manahan sa akin. Tinatanggap ko po kayo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na po ang aking mga kasalanan. Salamat po sa buhay na walang hanggan na ipinagkaloob niyo po sa akin. Amen. Sa atin pong pagtatapos ay mag-iiwan po ako sa inyo ng isang kasabihan. Guard your heart, guard your life, guard your purpose. Do not look for a wrong destination out of emotion. Wait on God. Mga kapatid, minsan naiisip po natin na baka mas mabuti na lang na wag tayong sumunod sa Panginoon. Which is, yan po ay maling-mali. Huwag po nating hayaan na ang emosyon natin ang mag-dictate ng direction natin. Guard your eyes, guard your heart, guard your tongue, guard your ears, at guard your feet. At pag ginawa po natin ito, mananatili tayo sa tamang direksyon na pinapatahak sa atin ng Panginoong Diyos. At tayo mismo ay hindi mapapahamak. Mararanasan po natin ang meaningful life na ipinangako ng Diyos dito sa lupa. At ang pinaka-the best ay makakamtan din po natin ang reward niya para sa atin doon sa langit. Sabi po sa talata kanina ay gagantipalaan niya ang lahat ng ating mabuting gawa. Okay? So maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig sa ating sharing for this morning. Hopefully po ay napagpala tayong muli. At again, guard your feet. Ito po yung panghuli na natin na dun sa 5 dapat nating binabantayan sa area ng buhay natin para makaiwas tayo sa kaguluhan or sa magulong buhay. At kung kayo po ay napagpala sa ating mga sharings ay huwag niyo pong hayaan na manatili po sa atin. Lagi ko pong sinasabi na dapat maging daluyan po tayo ng pagpapala at huwag na tayo ay tagatanggap lang ng pagpapala, kundi dapat tayo ay maging daluyan. So, dapat sinishare natin yung blessing na tinatanggap natin sa pamamagitan. Kung ikaw ay na-bless dito sa sharing natin, ibahagi mo ito sa inyong mga kakilala, sa iyong pamilya, kaibigan, o sa kanino pa man. Okay? Maraming salamat po at pagpalain po tayong lahat. Huwag niyo pong kalimutan na i-like and follow ang ating Facebook account at ang ating YouTube channel. Pa-subscribe po para mas marami po tayong tao na matouch. Okay? Thank you so much po. Pagpalain po tayong lahat.